pag-aaralan, manggagaling sa aklat ng Titus. Nakalimutan ko yung aking telegumando, kaya sinabihan ko si Sheila na siya yung mag-control ng ating PowerPoint. Ang ating pag-aaralan ay sa huling bahagi ng Titus chapter 2, verse 11 to 15, New King James Version. Ang sabi niya rito, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." Verse 14, "Who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed, and purify for himself his own special people, zealous for good works." Verse 15, "Speak these things, exhort and rebuke with all authority, let no one despise you." Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong Trained by Saving Grace. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na ang Diyos na ang pinaglilingkuran ng buhay. Lord God, ikaw pa rin ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at ako, at patuloy nagpapakilala sa bawat isa sa amin. Kumikilos ka po, Panginoon, sa aming mga buhay. Kilala mo kami, Panginoon. Salamat po sa isang buong linggong lumipas, sa gabay patnubay mo, sa pag-ibig mo, sa mayamang biyaya na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At minsan pa, Ama, tunay nga, nakilala mo nga po ang bawat isa sa amin. Ang aming puso't isipan ay nababatid mo, wala po kami maililihim, wala po kami may tatago sa iyo, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras sandali na kami nagkukulang, ang dalahin ko, patawad po, O Diyos. Dalahin ko nga po, O Diyos, na patuloy na maging malaya kang mangusap sa amin. Patuloy mong gamitin na iyong balingkod bilang instrumento na magpapahayag ng katotohanan mula sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo nga pong buksan ang puso't isipan ng bawat isang nakikinig sa mga sandaling ito upang nang sa gayon ang katotohanan nagmumula sa iyong mga salita ay tanggapin po nila. Magbago ang buhay nila dahil wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy na sa biyaya mo, Panginoon, ituro mo nga po, Panginoon, ang daan para makalakad kami ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At minsan pa, Ama, dalahin ko nga po, O Diyos, na tunay nga, sa mga sandaling ito, O Diyos, ikaw lang po ang aming itataas, Panginoon. Purihin ka, dakilahin ka, pasalamatan ka. Ito po, O Diyos, ang aking samdalangin sa tayong panganlamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, Trained by Grace, o hinubog sa pamamagitan ng biyayang nakapagliligtas. Pag sinabi natin grace, ang sabi nga niya rito, God's grace is His unmerited favor. Kumbaga, biyaya siya. Biyaya siya na hindi katanggap-tanggap para sa atin. Ang sabi nga niya rito, grace means that God showered favor and blessing on those who did not in any way deserve or earn it. Yung biyaya na ibinigay ng Diyos ay ibinuhos niya sa bawat pinagkalooban niya, binigyan niya sa mga taong hindi karapat-dapat bigyan ng biyayang ito. Kumbaga, hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, pero binigyan ako ng Diyos ng biyaya. Ang sabi nga niya rito, people deserve His judgment and wrath. Anong karapat-dapat sa tao? Ang karapat-dapat sa tao ay kaparusahan. Ang poot ng Diyos. Yun ang dapat sa tao kasi dun pa lang sa fall of creation, sa fall of man, ika nga, ang deserve ng tao sa kanilang pagsuway, sa pagtuway ni Adam and Eve, ang dararapat para sa kanila ay kaparusahan. At bilang tayo na naniniwala na galing tayo kay Adam and Eve, bahagi tayo dun sa original sin na meron tayong wrath kung wala kang relasyon o kaligtasan na mula sa Diyos. Ika nga. Kaya nga dito, pero sa biyaya ng Diyos,
Binigyan kanya ng biyaya ng kaligtasan. At dito, makikita nga natin na sa habag at biyaya ng Diyos, habang naiintindihan natin yung biyaya at habag na binigay ng Diyos sa atin, ito yung magpapaunawa sa atin na lumakad tayo ng karapat-dapat sa Diyos. Ang sabi nga sa isa sa inawit natin, binabago niya ako araw-araw. Ibig sabihin, makalakad ka ng katagang-tanggap ayon sa Diyos. Katulad din ng tanong doon sa aming pinag-aralan kahapon na, kumbaga, gusto mong lumakad, gusto mong gawin ang lahat ng bagay na kalugod-lugod, karapat-dapat sa Diyos, pero may mga oras talaga na ikaw yung nagiging talunan. Pero sabi ko, salamat kasi nararanasan mo. Kasi maging si Pablo, naranasan niya yan. Na gusto kong gumawa ng mabuti, pero ang nagagawa ko ay yung masama. Ibig sabihin, meron kang pagnanais na lumakad, makalakad sa bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Yung battle of the flesh and the spirit. At dito nga, ang sabi nga, train by saving grace. Yung mahubog tayo na lumakad ayon sa biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong titingnan. Yung unang punto na ating titingnan sa hapong ito, the revelation of grace, o yung pagpapahayag o paghahayag ng biyayang ibinigay ng Diyos. Sa verse 11, ang sabi nga niya rito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Kumbaga, itong biyaya na sinasabi, biyaya ng kaligtasan ay in-announce, ibinalita sa lahat ng tao. Ibig sabihin sa lahat ng klase ng tao. Anumang lahi ka man, Pilipino ka man, Italiano ka man, Gentil ka man, Israelita ka man, tango ka man, matangos ka man, pangit man ang ugali mo, babae ka man, lalaki ka man, anumang ugali mo meron ka, ipinahayag ang biyaya ng kaligtasan ito. Ang sabi rito, the Greek word for grace here is charis, which signifies favor, kindness, and a gift freely given. Yung grace raw, galing siya sa parolang Grego, nang ibig sabihin ay charis. Kaya nga sabi, yung grace at saka charis, iisa lang yan. Ang ibig sabihin niya ay favor, pabore, kindness, gift freely given. Ibinibigay siya ng libre. Ito yung grace na ibinigay ng Diyos sa mga tao. At dito, itong biyayang ito ay nahayag sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nahayag na pwede tayong magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Kumbaga, malinaw na sinasabi ni Pablo rito na tayo nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya na ito'y hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil sa ito'y ibinigay niya sa iyo. Kasi nga, sabi kanina, freely given. Malaya sa ibinibigay sa iyo. Na halimbawa, magpapasko ngayon. Kahit wala akong ibigay sa inyo, pero bibigyan niyo ang regalo, salamat. Yun ang sinasabi nun. Yun ang example ng ginawa ng ating Panginoong Diyos sa nagkaroon ng kaligtasan. At dito, ang sabi nga, grace is unmerited favor. Kahit hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka ng biyayang ito. Kasi nga, ang karapat-dapat sa tao ay yung judgment and wrath ng God, pero binigyan ka niya ng kaligtasan. Para mas maintindihan natin na itong biyaya na sinasabi, kumbaga katulad to halimbawa ng isang taong nasa sa death row.
Kumbaga, nandyan siya. Oras na para siya'y bitayin. Para siya'y patayin. Dahil sa kanyang mga kasalanang ginawa. Kasi namuhay siya sa kasalanan. Kaya anong kaparusahan ng kasalanan? Kamatayan. Kumbaga yun ang kanyang hatol, yun ang dapat sa kanya kasi ang buhay niya, hindi niya ginamit ng tama, kaya anong dapat gawin sa kanya? Parusahan siya. At kung may capital punishment, anong pinakang capital punishment? Kamatayan. Yun ang nararapat sa tao. Kamatayan, death penalty, ika nga. Ang naghihintay sa kanya, kumbaga ay yung kamatayan na nararapat sa kanya. Dito, kumbaga ang kanyang patutunguhan ay yung tinatawag na lethal injection, ika nga. Yung yan. Naalala ko noon, nung nasa sa Pilipinas pa tayo, siguro marami rin nung kapanuhunan nung si Nor Sagaray ba yun? Sagaray. Kumbaga national TV. Kasi yun yung sa pamamagitan ng lethal injection, yung pinakang humane o pinakang makataong kaparaanan para patayin ng tao. Kasi ginahasa niya yung anak-anakan niya tayo. Parang ganon. Ang capital punishment sa kanya, mamamatay sa ganyan, lethal injection. Unti-unti siya tuturukan ng laso. Yun ang dapat sa tao. Kamatayan. Yun ang dapat na kalalagayan ng tao. Pero, kumbaga, ang sabi nga niya rito, that was grace, thus for us setting us free from the penalty of sin. Pero, sa pamamagitan ng biyaya, hindi ka na dadaan dyan, hindi ka na papatayin, palalayain ka na. Yan ang biyaya, yan ang nagagawa ng biyaya na kaligtasan. Yun yung sinasabi o pinapaunawa ni Pablo dito kay Tito, ika nga. Ang sabi nga ni John Piper na grace is not simply leniency when we have sinned. Yun daw biyaya ay hindi lang siya bastang biyaya na parang kaluwagan o sige palampasin mo na lang. Kundi grace is the enabling gift of God not to sin, kundi yung biyaya ito ay may kakayanan kang huwag magkasala. Kumbaga dahil, alam mo yung biyaya, meron kang power na mapagtagumpayan mo yung kasalanan. Hindi lang siya basta patawarin ka. Yun ang biyaya. At ang sabi nga niya rito, ang sabi ni Pablo, for the grace of God has appeared na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, naintindihan natin to. Naunawaan natin dahil sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Kristo na ikaw ba naman ng ating Panginoong Kristo. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Ng ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ginawa niya yan para iligtas ka sa kalalagayang dapat ikaw ay anong hatol sa iyo? Puot, kaparusahan. Pero ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao siya para ang ating Panginoong Kristo ang siyang magbabayad sa kasalanan na dapat ikaw ang magbabayad. Inako niya. Yun yung biyaya na ginawa o ipinaunawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Sa John 1:17, ang sabi nga niya rito, for the law was given through Moses, kasi noon sa kasulatan o sa Old Testament, maraming mga batas, maraming kasulatan, o maraming mga dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito ang iyong gawin, para magkaroon, mabayaran, ang medyo mabawasan ang kasalanan ng mga ginagawa mo. Pero hindi. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, yung biyaya at katotohanan ay nabatid natin dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. At dito, malinaw nga na sinasabi, offer salvation to all that hear of it. Kumbaga, itong biyaya ng kaligtasan ito ay
na iyahayag sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, na ipapahayag sa bawat isang nakatakikinig, ika nga. Kaya kung naririto ka, hindi ito aksidente para mas maintindihan mo, mas maunawaan mo. Kung kahit medyo matagal kang napahinga, pero naririto ka, mas maintindihan at maunawaan mo yung biyayang ino-offer ng Diyos para huwag kang mailagay sa alanganin na buot at kaparusahan ang nararapat sa taong walang relasyon sa Diyos. God's grace brings salvation to all men, and to all men means to all types of people, including those whom the world despises. Kumbaga, itong biyayang ito ay inihahayag sa lahat ng tao. Kahit anong klaseng tao ka ba? Kahit nga di ba, pinakang masama, sa lahat ay pwedeng bigyan ng kaligtasan. Pwedeng mabago, pwedeng patawarin. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng biyayang ito, ika nga. Maging si Pablo, di ba, sabi niya, ako ang pinakamasama sa lahat. Pero, biyaya ng Diyos na bigyan siya ng kaligtasan, ika nga. At dito, ang pinapaunawa nga sa atin, walang sinumang hindi kayang abutin ng biyaya na nagbibigay ng kaligtasan. Wala. Kahit ano pang kasalanan nagawa mo noon, ika nga. Ang sabi ko nga, dito lang naman tayo nagkakilala. Hindi nyo naman alam yung past na buhay namin ni Mr. Jerry, ika nga. May mga kalungkuhan din kami, ika nga. Pero, biyaya ng Diyos. Ang share ko nga doon sa mga ragazzi kahapon, kasi may tanong ni Jaire, paano pastor kapag yung sa Italiano, kasi hindi kumano. Ay sabi kapag yung porte ako, pero pupunta ako sa lugar ng mga unbeliever. Sabi ko, depende kung kaya mo. Kasi maging si Pablo naman, umasal sa, sabi ka, inasal niya na maging hinintil sa mga ang kasama niya mga hindi. Pero depende kung kaya mo. Kasi sabi ko, nung bago mananampalataya rin ako, nung i-dedicate si Seiya, merong mga ninong at na believer, may ninong na unbeliever, kaya dinedicate siya sa church, pero katapos ko po siya, nakikinig ako doon. Nung una, kumbaga, ibig sabihin, kaya nga by grace na nakapagpatuloy ka. Lumakad ka. Kumbaga ang sinasabi rito na biyaya lang na walang kaya hindi abutin ang Diyos. Depende talaga kung hanggang saan ka kikilos, isusuko. Ang sabi ko araw sa tanong ng misan na depende kung hanggang saan mo ibibigay yung submissiveness and surrender all. Ang sabi nga ng kanta, di ba na isa? I surrender all. Hanggang saan mo isusuko yung sarili para sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi rito, train by saving grace. Ibig sabihin, proseso. Sinasanay ka, hinuhubog ka ng biyayang ito. Kaya nga sinasabi ko rin kapag nag-aaral kami ng leadership, yung leadership, ano sabi? Leadership training. Nag-aaral kayo pero hinuhubog na kayo dyan. Inoobserbahan na kayo sa mga pag-aaral na ginagawa nyo. Ika nga. At dito, ang sinasabi ng ating pinag-aaralan dito, trained by saving grace. Nauhubog tayo dahil sa biyayang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang sabi, walang sinumang kayang hindi abutin ang biyayang ibinibigay ng Diyos. At dito, ang sabi nga niya rito, dapat nating maintindihan, know and understand. Before you can appreciate God's grace, you need to know that you are justly under His wrath and in condemnation. Ito ang dapat mong maintindihan. Ito ang dapat mong maunawaan. Na ma-appreciate mo lang talaga, mas maintindihan mo lang talaga yung biyaya na binibigay ng Diyos sa iyo kapag naintindihan mo kung ano yung kaparusahan na dapat ay para sa iyo. Yun ang sinasabi.
Mas ma-appreciate mo lang yung grace na binibigay ng Diyos sa'yo, na ito dapat ang lugar mo eh. Pero ngayon narito ka na. Yun ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Kasi ang dapat sa tao, puot, kaparusahan. Pero, iniligtas ka ng Diyos dahil sa biyaya niya. Ang deserve ng tao, eternal punishment. Pag napantay ka rito sa mundong ito na ginagalawan natin, akala mo tapos na, hindi pa. Kasi may tinatawag na eternal life. It's either eternal life na kasama ang ating Panginoong Kristo o eternal death. Walang hanggang kaparusahan ang naghihintay sa taong walang relasyon sa Diyos. Walang kaligtasan. Yun ang deserve ng tao na walang kaligtasan. Eternal punishment, eternal death. Yun ang kanyang deserve. Kaya nga sabi nga niya rito na hanggat wala lang, na parang nangyari, dumating lang ang ating Panginoon sa Kristo na lulubog ka na ito yung kalalagayan mo, sinagip ka lang niya para wag kang malugnog dyan sa eternal punishment na yan. Yan ang kalalagayan ng tao. Yan ang sitwasyon ng tao. At dito, ang sabi nga ni Charles Spurgeon, yung kanyang illustration naman, na para raw ikaw nasa bibitayin by yung rope. Kasi ganyan yung mga capital punishment nung dati. Kumbaga, nakalagay na yung tali sa'yo. Yan ang kalalagayan ng tao. Yan ang pinaka-illustration na sinasabi halimbawa ni Charles Spurgeon na yan na yung kalalagayan na nakabiting ka lang. Sisipain na lamang yung sensya na kung ka nakatuntok o yung bubuksan yung kusan yung butas para malaglag ka at mabitay ka. Pero anong ginawa ng Diyos? Para bang tinalya niya yung tali, halika rito, ligtas ka na. Yon ang grace na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga niya rito, naranasan mo na mga pa. Kasi nga, ang sabi kanina, mas ma-appreciate mo lang itong biyayang ito, yung grace nito, kapag talaga naiintindihan mo kung ano yung kalagayan. Ngayon ang tanong, naranasan mo na ba? Na-appreciate mo na ba kung yung talagang kalalagayan mo na dapat ito pala ako, pero isinave niya ako, sinalba niya ako. Salamat kung naranasan mo na. Naintindihan mo, salamat. Pero, ang pinapaalala nga sa atin dito, na kung na-experience mo na o naintindihan mo na yung biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos, nararapat, ang sabi nga kanina, binabago ako araw-araw. You are a changed person. Mababago ka. Mababago ka. Yun yung pangalawa na pinapaalala ng Diyos sa hapong ito. The instruction of grace sa verse 12 to 14, yung unang bahagi. Yung mga paalala, mga tagubilin sa biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang sabi nga niya rito, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed. Ang paalala ng Diyos sa mga sandaling ito, na pinagkalooban kita ng biyaya ng kaligtasan. Kaligtasan na dapat ay, kumbaga, niregalo ko sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. Dito sa pangalawang punto natin, meron tayong ilang side key points. Yung una sa letter A, grace teaching us to deny ungodliness and worldly lust. Sa pamamagitan ng biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin,
Kumbaga, tinuturuan niya tayo na i-deny o tanggihan yung ungodliness at saka yung worldly lust na tinatawag. Ang sabi nga doon sa verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. When you experience God's unmerited favor in Jesus Christ, it motivates you to want to please Him in everything that you do. Kapag naunawaan mo raw, naintindihan mo, na-experience mo yung biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ito yung nagmo-motivate sa iyo para na sa gayon makapamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos. You want to please God in everything you do. Kumbaga mayroon kang pagnanais na, kasi nga, naintindihan mo na kung ano yung dapat na para sa iyo eh. Kaya, magmo-motivate ko sa iyo, magpupus ko sa iyo na lumakad ako ng bagay o buhay na magbibigay kaluguran sa Diyos. At ang sabi nga niya rito, habang binabasa natin ang salita ng Diyos at nakikita natin na kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ng Biblia, mas nakikita mo pala na ang dami po palang bagay o mga bagay na nagagawa na nagbibigay kalungkutan pala sa Diyos. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos, habang nag-aaral ka, habang umaattend ka sa mga gawain, mas nare-realize mo na ang dami palang bagay pa akong nagagawa na nakapagbibigay lungkot sa Diyos. Kasi hindi ko pala naibibigay yung dapat para sa Kanya, na makapamuhay ako ng palugod-lugod sa Kanya. Totoo yan. Na habang nakikilala mo ang Diyos, kasi nga, may mga bagay pala na ang laki ng sinakripisyo ng Panginoon sa Kristo para magkaroon ako ng buhay walang hanggan. At dito, ang sabi nga niya rito, you begin to realize, ma-realize mo, magmo-motivate sa iyo na lumakad ka sa buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. At dito makita nga natin, katulad na sinasabi na lalakad ka yung bagay na matututunan mo ng i-deny yung sarili mo sa mga bagay na hindi pala kalugod-lugod sa Diyos. Katulad na sinasabi nga sa Lucas 9:23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Kung sino mang nagnanais sumunod sa akin, maging disipulo ko, kinakailangan niyang i-deny ang kanyang sarili. Araw-araw, buhatin niya kung ano man yung mga cross o pabigat. At ako iyong sundin. Ang sabi nga niya rito. At dito, ang isang pinapaalala nga sa atin, this includes saying no to ungodliness. Yung matuto kang umayaw sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pag sinabi mong ungodliness, this refers to an attitude of a person who does not reverence God and thus lives by ignoring God. Ito yung ugali ng isang tao na talagang namumuhay siya nang hindi siya nagbibigay kaluguran sa Diyos. At binabaliwala niya kung ano yung nais ng Diyos. Binabaliwala niya. Ang sabi pa nga niya rito, it obviously refers to the person who is openly immoral or evil, but it also includes the outwardly nice person who simply has no place for God in his life. May mga tao na talagang puro kasamaan ang kanyang ginagawa, pero pwede rin siyang maging ungodly na akala mo ay mabait, akala mo ay mabuti kasi ang gandang tingnan, pag kanyang kaharap,
Pero pag nakatalikod, ang dami palang ginagawa. Puro hindi ka lugod sa Diyos. Ang godliness din ang tawag doon. Naakala mo lang ay malinis tingnan, pero ang pamumuhay pala ay puro hindi ka lugod sa Diyos ang kanyang ginagawa. At dito, ang sabi nga sa atin na katulad halimbawa, usually yung mga amo natin, huwag na tayo halimbawa lumayo. Yung mga amo natin, hindi naman karamihan dyan talagang wala namang alam sa Diyos. Ang ginagawa lang talaga nila, lumipas ang isang buong linggo, ang buong maghapon, para sa kanilang self-satisfaction. Patuloy na hinahanap kung ano yung magbibigay saya sa kanila. Pero in reality, they were empty. Kasi wala silang Diyos. At dito, makita nga natin na ang sinasabi nga niya rito, the person who has tasted God's grace will say no to such godless living. Ang taong naunawaan, na-experience niya, naranasan niya, yung biyayang binibigay ng Diyos, hindi siya mamumuhay sa mga bagay na hindi magbibigay kaliguran sa Diyos. Yung pangalawa, sa letter B natin, sa Roman numeral 2, ang sabi nga niya rito, grace teaching us to live in this present age. We should live soberly, righteously, and godly in the present age. Kumbaga, sa pamamagitan din ng biyaya, tuturuan niya tayo kung paano tayo mamuhay ng karapat-dapat habang narito pa tayo sa mundo ito. Ang sabi nga niya rito, grace trains us to say no to these things. Sa pamamagitan ng biyaya, natuto tayong tumanggi, umayaw sa mga bagay na hindi magbibigay kaluguran sa Diyos. God and His grace are far sweeter than anything the world can offer. Mas higit ang biyaya na binibigay ng Diyos kaysa sa mundo ito, kapag ito'y iyong naiintindihan. Ang sabi nga ni Sister Sharon kanina sa kanyang testimony, sa Diyos lang yan naiintindihan o natanggap o natagpuan yung pagmamahal na kanyang hinahanap. Totoo yun. Bakit tayo nagtitiis na i-deny yung mga dating nagbibigay saya sa atin? Kasi alam mo na ito yung bagay na magbibigay please sa Diyos, kaya ito na yung ipamumuhay mo kahit para bang ito yung kinasanayan mo noon. Kaya nga sabi, matututo ka lang tumanggi doon sa mga bagay na ginagawa mo na hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. At nagagawa mo sa pamamagitan ng biyaya. Grace teaches us to live. Grace trains us to say no sa mga ungodly things. Ika nga. At dito, ang isang pinapaalala rin sa atin na hindi sapat, it is not enough to say no to ungodliness and worldly desires. You must also yes to sensible, righteous, and godly living. Hindi sapat-sapat o hindi lang basta tatanggi ka o iiwas doon sa mga bagay na ungodly things. Dapat meron ka rin positive reaction. Dapat meron ka rin transformation. Ang sabi nga, na matututo ka na rin na mamuhay ng mga una, yung soberly na sinasabi ni Pablo. Tinuturo sa pinag-aaralan natin dito. Ano yung soberly? Na matuto kang mamuhay na may pagpipigil sa sarili. Yung napipigilan mo yung sarili mo na alam mong hindi ito magbibigay kaluguran sa iyo, kaya natututo kang kontrolin mo na yung sarili mo. Ang sabi nga niya rito, merong 30 Bible verses
na tuturuan tayo makapamuhay ng soberly. Hindi na natin babasahin yan kasi masyadong marami. Ang pinapaalala sa atin na matuto ka rin, hindi lang basta iiwas ka na huwag ka nang mamuhay sa ungodly things. Ngayon, dapat meron ka rin positive reaction at isang pinapaalala ni Pablo ay mamuhay ka ng matino, mamuhay ka ng may pagpipigil sa sarili. Ang sabi nga rito, the concept of being sober, dun sa sabi ni Google dyan, the concept of being sober in the Bible extends beyond the simple definition of not being intoxicated. Hindi lang siya basta na i-influensahan. Hindi ganon. Ang sabi niya, it encompasses a deeper understanding, mas malalim na pagkaunawa of having a clear and disciplined mind. Kasi alam mo na ito na yung tama. Hindi lang basta pinipigilan mo yung sarili, kundi alam mo na ito na yung tama eh. At ang sabi niya, the biblical perspective on soberness emphasizes the need for self-control, moderation, and serious attitude towards life. According to the Bible, we are to be sober-minded and self-controlled, meaning that we are to be clear-headed and not easily confused or distracted and in control of ourselves and not be swayed by our emotions. Kaya mo nang kontrolin ang sarili mo kasi alam mo yung mga bagay na karapat-dapat magbibigay kaluguran sa Diyos. Yung pangalawa na pinapaalala ni Pablo, righteously, makapamuhay ng matuwid. This refers to a life of integrity and uprightness in your dealings with others. It means conforming to God's standards of conduct as revealed in the commandments of His Word. Yung buhay na may integrity, may uprightness. Ibig sabihin, sinasabi mong Kristiyano ka, dapat nakikitang tunay kang Kristiyano. Kasi may mga nagsasabing Kristiyano ako, pero hindi mo nakikitang Kristiyano siya. At dito, ang paalala nga sa atin, makapamuhay tayo ng soberly, righteously, yung pangatlo, godly, o yung makapag-Diyos o makapamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. This refers to holiness and devotion to God beginning on the heart level. It means to live a God-word life knowing that it examines your heart. Yung bottom line. Kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat tama ang laman ng puso. Kumbaga, kahit nag-iisa ka lang dyan, ang iniisip mo, ang ginagawa ko ay para sa Diyos. Kasi yun na yung nasa puso mo eh. Magbigay kaluguran sa Diyos. Godly ka nga. Ang pinapaalala sa atin na kung may pagkukulang tayo, sa biyaya lang tayo. Kaya nga, trained by saving grace. Mayaman ang habag ng Diyos, aminin lang natin ating pagkukulang, humingi tayo ng kapatawaran, lilinisin niya tayo, makakapag-andata, abanti tayo din. Sa 2 Corinthians 11:3, I am afraid as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Isang paalala na sinasabi ni Pablo na maging maingat ka lang. Kasi pwede kang madaya, kaya ka pinapaalalahanan. Pwede kang malason ng isipan. Katulad nga ni Adan at Eva na nadaya, nalason ni
Satanas na kanyang ahas nila. Mga paalala na sa pamumuhay natin, habang naririto pa tayo sa mundo ito, tinuturuan tayo, nahuhubog tayo dahil sa biyaya. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos kung paano tayo makapamumuhay ng kalugod-lugod at naayon sa Kanya. Sa letter C, ang sabi nga niya rito, grace teaches us to live in godliness. Tinuturuan naman niya tayong makapamuhay ng kalugod-lugod. Yung una, contemplating for the blessed hope of Christ's second coming. Pag sinabi mong contemplating, yung nininilay-nilay mo, yung muling pagbabalik o yung pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, katulad na natapos natin pag-aaral sa 1 Thessalonians, malinaw na sinasabi na muling babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi nga niya rito, na sa pamamagitan ng biyaya, binubulay-bulay natin, ninilay-nilay natin yung pag-asa na muling babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kung maaalala natin, ang unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na i-celebrate natin this coming Christmas, na yung unang pagpunta ng ating Panginoong Hesukristo, sikreto. Kukunti ang nakaalam. Hindi pa ganun karami ang nakaunawa sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Kukunti ang nakaalam sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo doon sa sabsaban, ika nga. Kukunti. Hindi pa ganun kahayag yung kanyang pagkakatawang tao kung bakit siya nagkatawang tao. At dumating pa yung 30 years bago pa siya nagministeryo at gampanan niya yung kanyang ministry. Ipakilala na I am. At dito, ang sinasabi na yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, yung second coming ng ating Panginoong Hesukristo, ay magbibigay glory sa Kanya and salvation to His people. Kaligtasan sa Kanyang mga hinirang. Mahayag ang mga tunay na Kanyang hinirang. Kumbaga, sa lahat yun ng mga tunay na hinirang niya. Pero, nakatatakot sa mga walang kaligtasan. Kasi, blessing yun sa mga binigyan ng kaligtasan. Pero kawawa ang walang mga kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos yan. Kung noong first coming niya, secret, imbese, yung second coming ng ating Panginoon Kristo, lahat makababatid. At ang walang relasyon sa Diyos, kaparusahan ang naghihintay sa kanila. At dito, ang sinasabi nga, ito yung inaasahan natin na magkakaroon ng kaganapan ang mga katotohanan ng ating pinananampalatayanan. Ang sabi nga sa 1 John 3:2-3, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, magkakaroon ng kaganapan, yung pag-asang ating inaasam-asam. Salamat sa pinagkalooban at naintindihan, tinanggap ang biyayang pinagkakaloob ng Diyos. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, contemplating what Jesus Christ sacrificed to redeem sinners. Yung pagbulay-bulayan mo, isip-isipin mo, nilay-nilayin mo,
yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo para bigyan ka lamang ng kaligtasan. Yung unawain mo, nilay-nilayin mo, yung kaligtasan ibinigay ng Diyos para sakripisyong ginawa niya para maisalba lang kita sa iyong kalalagayan. Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi nga niya, who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed. At kung makikita nga natin, ang sabi nga niya rito, kung hindi mo naintindihan yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kaawa-awa ang iyong kalagayan. Nag-get mo yun? Kapag hindi mo naintindihan kung bakit naipako ang isang Diyos na nagkagawang tao para mabayaran ang kasalanan mo, kaawa-awa ang kalalagayan kapag hindi mo naintindihan yan. Ibig sabihin, hindi mo talaga, kumbaga, kasi nga, sabi nga kanina, ma-appreciate mo lang yung grace na binibigay ng Diyos kapag naintindihan mo kung ano yung talagang kalalagayan mo. Dito nga, ang sabi nga niya rito, katulad halimbawa, kung maaalala nyo, nagkaroon ng film showing uli yung mga ragazzi nung nagkaroon ng second demo ng Salad Master sa bahay. Nag-youth sila, pinanood nila yung Passion of the Christ. Kumbaga, ang sabi nila rin, nagkaiyakan sila. Totoo yun. Kapag hindi ka naiyak o naluha kapag pinanood mo yun, ay talaga hindi mo naiintindihan yung sakripisyo ginawa ng ating Panginoon. Kasi film pa lang yun eh, paano na kung yung reality? Na ganun. Kasi nga, yun yung sakripisyo, doon kayo pinagpalit, ikaw ang dapat naroon eh. Ako ang dapat naroon eh. Pero inako ng ating Panginoon sa Kristo. Yung kalalagayan. At ito yung sinasabi nga na yung pag nilay-nilayin mo, isip-isipin mo yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong sa Kristo para mabigyan lang kita ng kaligtasan. At dito, ang sabi nga niya rito, Christ gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed. Kumbaga, ginawa ng ating Panginoong sa Kristo para mapalaya tayo, tubusin tayo sa mga bagay na nagagawa natin hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kapag sinabi mong redeem o tinubos, ang sabi nga niya rito ay yung tubusin ka, tanggalin ka doon sa kalalagayan na dapat ay ito yung dapat para sa'yo. Pero binili ka niya, tinubos ka niya, para maging malaya ka at huwag ka nang manatili doon sa kalagayan. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ika nga. At alam naman natin na ang kalalagayan talaga ng tao, wala siyang magagawa sa sarili niyang kakayanan. Kasi ang kalalagayan ng tao, totally depraved siya. Dahil lamang sa Diyos, ang sabi nga kanina, di ba? Ito yung lugar mo, dapat nalulugmok ka na dyan sa eternal punishment, pero isinalba lamang kita, hinugot lamang kita. Yun yung isang pinaintindi sa atin. Yung pangalawa, sabi nga niya rito, Christ gave Himself for us that He might purify for Himself a people for His own possession. Kumbaga, tinubos kita, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, para na sa iyon, mas pakalinisin kita dahil ikaw ay aking pag-aari. Ang Diyos na ang nagmamay-ari sa mga tinubos niya. Hindi na tayo. Siya na may hawak sa atin. Siya na may kontrol ng buhay natin. Yun ang isang pinapaalala. At dito, ang sabi nga niya rito,
Ang sabi, kumbaga, kaya nga kapag yung naglo-Lord Supper tayo, minsan talaga pinaunawa sa atin kung bakit natin sinaselebrate ang Lord Supper. Kasi yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Para tubusin ka, magkaroon ka ng kaligtasan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, at mabayaran ang ating mga kasalanan. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, the concentration on our purpose. Sa verse 14, yung ikalawang bahagi, and purify for himself his own special people, zealous for good works, speak these things, exhort and rebuke with all authority, let no one despise you. Kinakailangan natin, we need to concentrate on our purpose to give praise and glory to our God. Yung isang bahagi nga rin ng pinag-aralan namin kagabi, what is your purpose? Kumbaga, to give praise and glory to our God. Kumbaga, tinubos tayo ng Diyos kasi yun ang nais ng Diyos eh. Mapapurihan siya, paparangalan siya. Jesus gave himself for two reasons, to redeem and to purify us. Tinubos niya tayo at pakilinisin niya tayo para na sa gayon ay maging katagang-tanggap ang pagpupuri ating ginagawa para sa Kanya. At dito, ang pinapaalala nga sa atin, God's purpose for us to stand up for righteousness in the midst of overwhelming unrighteousness, to be God's people. Yung makita, yung kaibahan ng pamumuhay mo dito sa karamihan. We need to concentrate dun sa layunin. Yung lesson nga namin kagabi, biblical worldview. Yung pananaw ng mundong ito, salungat talaga sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero, Kristiyano ka, ang dapat na pinangahawakan mo ay kung ano yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang ating batayan. Makapamuhay tayo ayon sa bagay at layunin kalugod-lugod sa Diyos, ika nga. Ang sinasabi nga ng mundong ito, to be proud, maging mataas ka, self-glory. Anong tinuturo ng Diyos? Be humble, deny yourself. Kumbaga, ang tinuturo ng mundong ito, magpakasasa, magpakasarap sa buhay. Pero ang tinuturo ng Diyos, bigyan natin ng papurit parangal ang Diyos. Yun. I-concentrate natin kung bakit Kanya tinubos, bakit Kanya nililinis, pinupurify, at kung ano yung rason, purpose ng buhay mo. Dapat nating maintindihan, maunawaan ang mga bagay na yan. Ngayon, ang sabi nga niya rito, yung pamumuhay natin ay kailangan makita na makapamuhay tayo ng may bunga, may resulta. Kaya na, zealous work, mabubuting gawa, makita sa iyo. Hindi lang basta sinabi mong nananampalataya ka. Maging sinasabi nga ni James sa chapter 2, verse 17, see you, it isn't enough just to have faith. Faith that doesn't show itself by good deeds is no faith at all. It is dead and useless. Ibig sabihin, may nagiging resulta talaga.
may nagiging bunga kung tunay na lumalakad ka sa biyayang kaloob ng Diyos. Doon sa verse 15 na pinapaalala ni Pablo kay Tito, "Speak these things, exhort and rebuke with all authority, let no one despise you." Ito yung bilin ni Pablo kay Tito, na ituro mo ang lahat ng katotohanan ito. Ituwid mo sila, itama mo sila, paalalahanan mo sila ng may authority, may kapangyarihan. Huwag mong hayaan na hamakin ka sa pagtuturo mo ng mga katotohanan ito. Pero, dapat nating maintindihan na si Titus bilang God's messenger, kasi malinaw na sinasabi na ang tagapaghayag ng salita ng Diyos ay isang instrumento lamang na ang Diyos ang siyang tunay na nagpapahayag. Ngayon, ang paalala na ituro mo, itama mo ang lahat ng ito with all authority. Ngayon, ang sabi, God's messengers are to remember that they are messengers from a king holding the word that brings life and turns them back hell. Ito pala, nakalimutan ko kanina. Kasi, pag sinabi mong messenger, ganyan noon. Kapag may pinasasabi ang hari, merong hirye. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Ito ang wika ng hari. Ganon ang sinasabi o ang laboro ng isang lingkod na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tagapagpahayag lamang siya ng salita ng Diyos. At ang sabi nga, ipahayag mo mga katotohanan ito, ituro mo ang lahat ng ito, at huwag mong hayaing hamaking ka. Huwag mong hayaang hamaking ka, sabi. Paalala ni Pablo ka. Command to everyone as one of God's messenger. Kaya kung nabibigyan ka ng pribilehiyong makapagpahayag ng salita ng Diyos, i-down mo na sa iya. Kumbaga, yung responsibilidad na yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, isang pribilehiyo yan. Ang kailangan lang, dapat mong maintindihan na yung ipurod mo na sa iyo. Na yung authority niyan, ang ibig sabihin niyan, ay responsibility. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag mong hayaang hamakin ka. Kasi, ibig sabihin, bawat isa na nagsasabing Kristiyano ako, kasi kung nagpapahayag ka, sineshare mo, dapat mong patotohanan, yung katotohanan yan, kaugnay, kakambal, ang pamumuhay mo. You needed to back it up with your life. Ganon din sa mga nabibigyan ng katungkulan. Kaya huwag mong hayaan, hamakin ka sa pamamagitan ng, ibig sabihin, maging sa pamumuhay mo. Yun yung isang pinapaalala ni Pablo kay Tito, maging sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa oras nito na hindi aksidente kung bakit ka naririto. Hindi aksidente kung bakit ka nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi aksidente kung bakit ka binigyan ng kaligtasan, ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Lahat tayo pwede tayong gamitin ng Diyos. At magagamit natin to, magagawa natin to kung ibinaback up natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
all things have passed away. Behold, all things have become new. Hinuhubog tayo ng Diyos para mabago tayo mabago. Mag-transform tayo ng mag-transform. May mabilis, may mabagal, pero yung desire na i-develop natin, paggamit natin ang buhay natin para sa glory ng Diyos. At magagawa mo nga yan kasi nga, namomotivate ka. Kasi naintindihan mo kung ano yung karapat-dapat na dapat ay kalalagayan mo. Yung kasunod niyan, we must not stop growing in the grace of God. Huwag tayo tumigil. Kasi sa paglakad natin, kumbaga hindi naman talaga madali. Pero makapagpapatuloy lang tayo dahil sa biyaya pa rin ng Diyos na ipinagkakaloob niya. Manalangin po tayo. Ama, purihin ka o Diyos, sambahin ka sa Espiritu at katuwaan. Salamat po, Ama, sa mga aral mo na itinuro mo sa sandaling ito. Dalahin mo nga po na tunay nga ang mga katotohanan nito, O Diyos, ay hindi lang po namin napakinggan. Patuloy mo ka kung pagyamanin sa aming puso at isipan ang mga katotohanan nito, O Diyos. Dalahin mo nga po na nawa, tunay nga na sa biyaya mo, sa tulong gabay ng Santong Espiritu, ang kapangyarihan mula sa iyo, Panginoon. Mula sa iyo mga salita, Panginoon. Patuloy mo nga po sa pagkaloob ang buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy namin maintindihan kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, at ang dalahin mo nga po na tunay nga ang lahat ng papuri ay dapat lang po namin ibigay para sa iyo. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin ng pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.